Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Manonood na naman po tayo ng balita at ating bibigyan ng opinyon. Anong meron po dito mga kapatid? Galing sa Pinas News Insider, ito ang title. Just in, finish na. Leak video, pinakita ni Chris Aquino sa Davao. Anong meron dito? Parang kakampi ba si... Ito talaga, dilaw talaga, di ba? Pero anong meron, di ba? Tinapos si Junior, Tamba at Kokak. Sino yung mga yun? Kung trip nyo na may kasamang reaction video habang pinanonood natin, simulan na po natin ito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Uy, Maaasahan. wow. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, maraming salamat Fiber ni Juan. Panoorin na natin anong meron po dito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang tila kaliwat ka ng Tibay ni panggigipit Chris, ng no? gobyernong Grabe. ngagba sa mga Duterte na halos taplakan na ng lupa, lalong-lalo na sa Vice President na si Sara Duterte at Yes. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay tila sadyang hindi nyo talaga mapipigilan. Lalabas at lalabas na talaga ang buong katotohanan Ayan. na siyang tila gigimbal at sasampal sa lahat ng mga kumakalaban at pikit matang mga buayang mambabatas at mga loyalistang hanggang ngayon ay tila bulag pa rin sa katotohanan. Alam nyo, akala ko, di ba, 1, 2, 3, so 3 years na. Akala ko pag 3 years na at nagkaroon na po ng halalan, Senate, ayun nga, nagkaroon nga ng halalan. Akala ko titigil na. Akala ko matatapos na po yung kanilang ginagawang pambabatikos kay BP Sara. Ngayon, pagkatapos pala ng eleksyon, bibira pa rin sila. Ay. Alam nyo, sa lahat po ng may ayaw sa Duterte, mas maganda sana, hindi po kasi kauunlad ng bansa natin kung mapatalsik nyo man ng Duterte. Kabarya lang po ng inyong sinasabi nyong may nanakaw, no? Na ipinaliwanag na. Kabarya-barya lang yun doon sa tinatanong. Kung ikukumpara, kung sa ikukumparang bilyon na itinatanong po doon sa mga taga-kabila. Ito, 125 tama ba? O 120 million na pinaliwanag na ng COA, na pinaliwanag na rin ni BP Sara. Kahit yung piatos-piatos, napakadaling intindihin. Confidential, hindi pwede talaga mapahamak yung mga tao mapagbibigyan nun kasi ang main target po nila, yung mga sindikato. Alam mo namang ilagay mo buong pangalan mo. Alam mo, kahit sabihin natin to, meron pa rin talagang mga 80-80 na hindi nakakaintindi. Sa kabila, bilyones na ang pinag-uusapan, ayaw pa rin nilang bulat-latin. BP Sara pa rin sila ng BP Sara. Pangit yun, men. Hindi yun dapat ganun ginagawa nyo. Putik niyan. 3 taon na, 4 na taon, 5 taon. Naku, baka umabot na lang matapos ng buong termino nyo. Wala na kayong nagawa kundi pabagsakin ng Duterte. Natalo na kayo, papangit pa imahin nyo. Hindi, ngayon sa tingin ko, feeling nila kayang-kaya nila Duterte. Malapit na. Sige lang. Banat natin Duterte. Ganun ho ang napapansin ko dyan. Matapos ang pananahimik, taong Tuloy tayo. bayan huling nilantad ang leak video noon ni Agoy. Chris Aquino na nag-viral at nag-trending ngayon sa mundo ng social media na tila siyang sumampal ng katotohanan at kahihiyan sa kasalukuyang gobyerno ngayon dahil Chris Aquino tila may ibinunyag sa publiko na dapat malaman ngayon ng taong bayan na siyang yayanig ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Eto na naman tayo, may naglabas na naman ng video Hindi atin yung video na to Ayan na naman, naalala ko na naman si Risa Honti, di ba? Parang kakasuhan sa NBI, etc. Ganyan. Hindi na. Ang labo napanood ko yung kay Banat Bay, no? Hindi naman kay Banat Bay nang galing yung video, nagre-react lang naman siya. Tsaka dapat yung nasa video, yun yung di ba? Hindi yung mga vlogger ang pinag-iinitan. Doon ako natawa
Sabi ko, wala na talaga, pigang-piga na sila, ano? Tuloy tayo. Gaano kaya katotoo ito mga kababayan? Yes. Ating alamin. Okay. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, Yun. please huwag Nasa description kalimutang yan. mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video Yeah. na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, Yun na. narito ang di umano'y viral leak video ni Naku. Filipino television presenter and actress na si Chris Aquino na siyang nagpamulat sa lahat ng mga ilang buhayang mambabatas sa Kongreso, Senado, Palasyo at Malacanang at sa mga ilang loyalistang magpasa hanggang ngayon ay tila bulag pa rin sa katotohanan. Narito at sabay-sabay nating panoorin ang video noon na nag-viral ngayon. Duterte bilang bagong presidente natin. Bigyan natin, di ba, I think we live in a democracy. And Oh, umokay, nakita nyo? Oh, original, dilaw. Tapos ayaw nyo pa rin sundin. siya ang pinili ng tao. So, Nice. in the same way na not everybody voted for Noy ng 2010, but a lot of people gave him a chance. So, I think tayo bilang tayong mga taxpayers at mga citizens, di ba, dapat suportahan natin. Kasi kung hindi natin susuportahan, ang bansa rin lang naman natin ang magsasuffer at tayo Galing. yun. Galing, ang galing, ang galing. Nung Diba? kasama mo siya, anong quality na nagustuhan mo sa kanya? I was very upfront. Diretso talaga. And nakita ko, nung inikot niya ako sa Davao, how clean and how disciplined it was there. Doon ako nabili. Nang lumabas Oh, yun naman pala eh. Ba't hindi nakikita ng mga kabilayan? Di ba? Sinisiraan pa nila traffic daw sa Davao. Meron. Pero hindi naman sin traffic ng EDSA, no? Yun naman. Original na dilaw yan, ha? Original yan, ha? Sinabi niya pala yan noon. ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng kanilang komento at Yan. hinaing sa mundo ng social Social media. media. At ayon pa sa kanila. Thank Okay. you, Chris. Sana gumaling ka na. Mabuti ka pala at nakikita mo kung ano ang kakayahan ni Tatay Digong Oh. para paglingkuran tayo at ang ating bansa. Nice. Kita mo, napahanga pa si Chris sa Davao. Kaya proven and tested talaga si Tatay Digong. Suportahan natin ang presidente tulad ni PRRD. Pero ang presidente na wala namang nagagawa, bakit natin ito suportahan? Lalo na pag traidor at hudas sa bayan. Ba't ba kasi ayaw nyo supportahan si PBBM? Ano ba kasi nagawa niyan? Ay, hindi. Ano ba? May ginagawa. Ano ba kasi? Wala akong maisip na gano'n. Ano ba nagawa? Pa-comment na lang po, makikisuyo lang ako. Baka may alam sa inyo kung ano talaga yung mga naging solidong project nito sa loob ng 3 taon. Ha? Gusto ko lang malaman kung ano na bang naging project nito, no? At kapwa Pilipino, tamang sinasabi ni Chris noon, diretso nga magsalita si Tatay Digong kasi siya ay totoong tao. Ayaw Naman. niya makipagplastikan kung kanino man. Yes. Kung ano ang ugali niya, yan talaga ang pinapakita niya. Hindi niya tinago. Katulad ng ibang politician, akala mo kung sinong mabait, yun pala, hudas, sobra. Ay, teka lang. May papakita ako. Sino ba na naka-ano niyan? Yan, no? Sa ano to eh? Sa, basta yun na yun. MB, no? Sabi na ganun, PBBM, politics is over. Sabi niya, now it's time to serve. Sa loob ng 3 taon, ngayon mo lang sasabihin, it's time to serve. Ha? It's time to serve. Ang galing. Politics is over. Now it's time to serve. Maraming mag-iibang interpretasyon dito sa sinabi niya eh, no? Sa akin, ang pagkakaunawa ko, ibig sabihin buong 3 taon, puro politics lang ang inano mo. Ngayon bumaba ang ratings mo. Kailangan magsiserve ka na? Di ba? Oh, yun lang po. No hate po sa mahal nating Pangulo. Hindi pala mahal. Pangulo lang, no? Ang saya. Ngayon biglang ganon, di ba? Anak ng titing. Sama ng ugali. Kita mo, hindi nga pinakulong Noynoy Aquino. Samantalang si Bangag ngayon, pinakulong si Digong. Na Yes. pinalibing sa libingan ng bayani si Marcos Sr. Oh. At di pinakulong Imelda Marcos na Oy, ano niyo yan? Isampal niyo yan kay Risa, ha? Oh, okay naman pala eh. hinatulan ng guilty ng Supreme Court. Walang utang na loob mga Marcos talaga. And Ayun.
si Marcos ay sadyang talagang mahinang nilalang? Weak lang ba talaga siya? O talaga namang mata pobre siya? Talagang maselan siya dahil syempre, anak mayaman to eh. Hindi ito nakaranas ng hirap. So, ang tingin niya sa mga kababayan niya ay mababa. Okay? Kaya pakinggan po natin, kayo nang humusga. Ito pong sulat ng Presidential Communications Office. Lumabas na sa pahayagan. Alam mo yun ba sa mga pahayagan? Ayun, no? At ito, ayusan na natin Tuloy-tuloy na talakayin ito natin, sa ha? Kasi po, Alright. kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal sa pagitan po ng Net25 at saka ng Presidential Communications Office. Sumulat po kasi sila sa atin hong yang na si Ate Eden Santos Suarez, Eden Suarez Santos, ay Eden, mailipat no? daw Eden, po ng Eden. ibang bit assignments, Bakit daw? sapagkat si Eden daw po ay meron yatang di umano ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais niya yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan. Yan. Okay. Ito po yung story niyan. Si Eden, no? Hindi ko po siya kilala, pero madalas natin siyang ma-feature dito sa ating mga vlog kasi ang galing po niya magtanong. And higit sa lahat, kasi alam nyo, marami po kasi magaling magtanong ng mga reporter. Maraming TV anchor na magaling magtanong kasi yan ang pinag-aralan niya mga yan eh. Maraming mga broadcaster, journalist, etc. magaling magtanong. Pero isa sa nakita kong katangian nitong si Eden ay matapang. Hindi siya sip-sip. Hindi siya double standard. Sa mga naobserbahan ko mga katanungan niya, talagang meron silang mga nagiging enkwentro nitong si Claire Castro, no? Ngayon, hindi dapat daw in-ambush interview si Marcos. So, siguro in-interview niya, hindi dapat, may protocol daw, wag i-interviewin si Marcos. Ngayon, alam naman natin na ito si Marcos duwag. Duwag. So, pinatatanggal ito si Eden sa Malacanang press corps. So, ibig sabihin, ilipat nyo ng destino yan. Ugali pala nito si Marcos, pag hindi niya kursunada ang tao, pinalilipat ng destino. Parang yung ginawa, ako, hindi ko alam, yung mga pulis Davao, pinag-aalis or nilipat sa iba't ibang lugar. O, siguro para mawala ang loyalty ng mga Davao Police diyan sa mga Duterte at ang pinalagay nila diyan yan siyempre, 'di ba? Alam niyo na kung sino nangyari diyan. So, may mga ugali pala ito talaga si Marcos na pagka hindi niya nagustuhan ng isang tao, pinalilipat-lipat. Oh, alis ka diyan. Ayaw kita makasalamuha. Anong sa tingin ninyo? Kasi posibleng ganito eh. Si Marcos allergic talaga sa interview. Mapapansin niyo naman ang layo po talaga ng pinagkaiba ni Tatay Digong, even BP Sara. They will face head on ang talagang mga ambush interview, talagang nagpapa-interview yan. Si Marcos, ang gusto lang niya magi-interview sa kanya, si Katunying, alam mo yung ganon, controlled environment. Yung bang, hindi live, hindi maraming nagtatanong. So sa madaling salita, hindi maiiwasan na tanim. Kung si Risa ay di umano tanim witness, ito si Marcos tanim tanong. Ha? At may nakapagsabi sa akin, o kayo na umusga, pero sa palagay ko, nasa posisyon ako para sabihin ito. O, alam nyo na kung bakit. Pati daw sa debate, gusto niyan. Hindi yan aatin sa debate. Huwag mong itinanggi. Huwag mong itatanggi yan. Ayaw niya ng debate. Pero pumayag lang yan sa SMNI. Di umano. Dahil, ifo-forward agad yung tanong. Yan ang gusto, yan ang hinihiling yan. Ngayon, hindi ko alam kung nagkatapusan sila doon, kung talagang finorward sa kanya yung tanong or hindi. Pero ang punto rito, takot talaga sa tanungan yan. So gusto niya, kontrolado niya tao. Kasi nga bobo. Mahina ito si Marcos eh. So kaya pinaalis niya to si Eden. Alam niyo naman kung makapagtanong to si Eden, diretso. Or eto pang isa rito. Hinanapan ng butas. Isa rin yan sa pattern ng mga Marcos. Pag ayaw ka nila, hahanapan ka ng butas. Ha? Kung yung walang kaso o yung na-dismiss na kaso, bubulat-latin. Hahanapan. Alam naman natin yan, nangyayari ngayon yan. Mga vloggers, kaliwat kanan, kung ano-anong klaseng bintang. Bubutasan ka talaga. Meron nga akong nababalitaan eh. Pati baril pinakakalkal. Pati yung lisensya ng isang baril pinakakalkal. Totoo ba yan? Sa isang mataas mong pulis. Para harasin. Ganyan sila nangangalkal.
Kasi alam naman po natin na maraming tanong ito si Eden na magaling itong magtanong, eh laging nababara si Claire. Di ba napunan nyo? Ilang pagtatagpo na feature natin dito sa vlog ko, hanapin nyo. Kung hindi nyo napanood dito sa vlog ko, hanapin niyo sa mga hindi nakakaalam. Hanapin nyo Eden versus Claire. Siguro makikita nyo. Talagang barado lagi si Claire. Hindi siya makasagot lagi sa mga katanungan. Or kung makasagot man si Claire kay Eden, talagang nabubuko yung kapalpakan ni Marcos. So, may maraming dahilan eh. No? Talagang siguro, una, ayaw ni Marcos nang nai-interview siya. So, hindi ka po pwede, kailangan magpakaalam ka muna kay Marcos. At huwag kang lalapit sa kanya. Pangalawa, hinanapan ng butas kasi nga, laging barado si Claire dito. Ito pala si Claire, matapang lang makipagsagutan. Matapang lang makipagsagutan pagka hindi ka harap. Pwedeng ganun. Di ba? Pero pag kaharap niya si Eden, barado siya parati. Pwedeng ganun, kaya gumaganti. No? Hindi natin alam, pero magde-develop tong story na to and I'm sure may sabit dito ang PCO. No? Mali sila dito. Pagkatiningnan pong lahat, lumabas yung pagkamatapobre dito ni BBM. Lumabas yung, parang ang baba ng tingin niya sa tao. Nakita nyo, ang layo-layo niya kay PRRD. Si PRRD, binabara na ng mga reporter kung ano-anong klaseng binabato kay PRRD. Pero hinaharap niya. Nagagawa pa niya magpatawa. Hinaharap niya yung mga matitinding magtanong na tipong kabastusan na yung mga katanungan. Pagbibintang na yung mga katanungan kay PRRD. And yet, ginawa ba niya ito? May pinasuspindi siyang reporter? O ilipat mo kasi inambush interview ako. Sa madaling salita na walang kawala dito si Marcos. It's either it could be matapobre siya, nanghahanap siya ng butas, duwag siya sa interview, matatakutin si Marcos o bobo si Marcos or all of the above. Kayo na mag-decide kung alin dyan. Teka muna, yung protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Wala Lahat, pa. lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila ipinaliwanag yung protocol na yun. Alam nila lahat. Parang ano at pumayag lahat. Actually, wala naman dito tanong. Kasi ito parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng Malacanang, Sen. So, bakit naman, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag ganyan. May ganun ba? Kung minsan kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung may mga ano yung reporter eh. May mga deadline, oras, may mga deadlines. At siguro isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Paano mo ipagbabawal yun? Yun, ako sa akin banda. Ang sabi dito ni Senator Marcoleta, baka naman may deadline si Eden, yung reporter. At syempre, bakit nyo pinagbabawalan? Diba? Doon lang niya, posibleng doon nyo lang nakita yung pagkakataon at doon niya lang may interview yung Pangulo. To give benefit of the doubt, pagpalagay natin, kasi baka mamaya, hindi natin alam yung buong sitwasyon. Pero baka naman maselan yung sitwasyon. So, pagpalagay natin. Let's assume, for discussion purposes, kampihan natin bahagya si Marcos. Medyo, yung lugar maselan. Huwag muna kayong lumapit. Huwag kayong pasaway. Di ba? Pwedeng ganun eh. Kasi bibigyan ko naman kayo ng interview. But for the moment, medyo maselan yung sitwasyon, wag muna. Pwedeng ganun eh. Kaya lang ang problema, hindi ko rin masisi si Eden dahil alam naman natin ang Pangulo, hindi nga nagpapa-interview. So ang tendency niyan, kahit ako reporter pinadala doon. At alam ko si Marcos ay hindi nagpapa-interview. Kahit bawal, i-ambush interview ko talaga. Kasi yun ang trabaho ko bilang reporter eh. So sinusubukan kong intindihin si Marcos. Sinusubukan ko ding intindihin yung reporter. Kaya lang ang pagkakamali nga ni Marcos, ang tagal na niya. Mag-4 na taon na siya nakaupo. Di ba? Going 3 years to 4 years na siya eh. Pero anong nangyayari? Wala naman talagang
ang matibay na interview kay Marcos eh. Gusto niya lahat, lahat. Kung hindi si Katunying o yung taga-ABS, yung ganun ba, hindi na pagbibigyan lahat. Hindi on a regular basis, siguro napakadalang, parang birthday niya. Napakadalang once a year, di ba? Parang ganun. Pero kung siya ay gumagawa ng at least man lang once a week, na pinupulong niya at nagpapa-interview para sinasabi niya yung kalalagayan ng bansa, hindi mas maayos sana. Alam mo, dapat Marcos yan ang inaayos mo eh. Hindi yung SONA. Kasi sa SONA, once a year lang yan. I really don't believe sa SONA. Kasi ang nangyayari po dyan, bayaran, bolahan, papalakpak yung mga congressman na talaga namang wala namang nagawa doon sa mga plano. Di ba? Ang totoong SONA or yung totoong state of the nation ay yung consistency, yung on a regular basis, ina-address mo yung tao, eto kalagayan natin ngayon linggong ito. Next week, ganun ulit, pupulong tayo. O eto, para yung napapanahon, current events. Di ba nga sa mga vloggers, merong mga vloggers, halimbawa, ikaw ay vlogger ng kotse. Yung shelf life nung vlog mo, mga 3 taon, 4 na taon, 5 taon. Sa vlogger, hindi. Mahuli ka lang ng isang araw, panis na yung balita mo. Bakit? Current events nga eh. So dapat si Marcos, on a consistent basis, hindi lang 1 taon siya haharap sa maraming tao na may mga bayarang congressman na papalakpak. Di ba? Dapat hinaharap niya yun lagi-lagi. Madalas, sa madaling salita. So, kasalanan din ni Marcos eh. Kung bakit siguro nawala sa protocol o sa sitwasyong profesional, kung matatawag mang natin ganun si Eden, kasi nga, ang hirap, mahagilap nitong si Marcos. May mga bagay na gusto mong marinig mismo doon sa presidente. Hindi kay Claire. Ang problema dito kay Marcos, laging nakatago sa saya ni Claire. Anong klase bang kalalaking tao ito? Baka mamaya pati sa asawa mong si Lisa tumago ka. Harapin mo naman kasi yung mga reporter. Parang may nilabas silang videos yan eh. Kung hindi ako nagkakama, ito ating event sa Tarlac, tama ba, Nelson? Na parang may papakita ba natin? Alam ko nilabas din nila eh. Sa mga tita, sinasabi mo, merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo? May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban ng gustuhin ng Pangulo na yun naman pala. Bakit talaga? Ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan pinag-aralan at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Ayan, ito. May punto eh. May punto rin si Senator Marcoleta. Yung bang talagang protocol na yon na bawal ang ambush interview, alam ba ni Marcos? Ginusto nyo ba? O gusto lang ng mga nakapaligid dahil mga sip-sip? Or, alam mo na, yung wala silang tiwala kay Marcos. Kasi meron ako nabalitaan, hindi ko naiisahin. Baka kasi yung iba doon, kaibigan ko pa. Yung iba doon kasama ko na, baka tamaan. No, pero kasi nung panahon na yon, kinukontra namin si Marcos nung nung kampanya, di ba? Kami namin, duwag ka. Duwag ka sa debate. Oh. Pero ang ayaw di umano ay yung mga nakapaligid sa kanya. Napasalihin siya sa debate, no? I don't know kung ayaw din ni Marcos, pero ang desisyon daw ng mga nakapaligid sa kanya na huwag paharapin si Marcos. Hindi natin alam dahil siguro sa tingin nila bobo talaga si Marcos. Ayaw nila but definitely hindi aaminin ng mga nakapaligid sa kanya 'yan, no? So hindi rin natin alam kung talagang ayaw ni Marcos itong protocol na ito na pinagbabawal ang ambush interview, no? Pero kasi, sa isang banda rin, Marcos, dapat maging matigas ka. Hindi po natin siguro tamang sasabihin na maging katulad ka ni Duterte, pero presidente ka eh. Dapat, pag alam mong kailangan, gawin mo. And ako, naniniwala ako na napaka-importante sa isang presidente na hinaharap ang media para nalalaman kung ano ang direksyon ng bansang ito. Hindi po pwedeng laging iba magsasalita. Kasi yung nagsasalita sa kanya na si Claire Castro ay wala ding silbi. Inutil din. Ano bang direksyon ang mga pinagsasabi ni Claire? Di ba wala? Kung hindi atakihin ng Duterte, atakihin ng Duterte, atakihin ng Duterte. Kulang na lang pagbintangan ni Claire Castro na ang pumatay kay Jose Rizal at kay Magellan ay si PRRD.
Yun lang ang purpose niya. But para sa taong bayan, inutil to si Claire. Walang silbi ito si Claire. Oh. Pero hindi nga kaya rin. Baka posibleng ito yung isang bandang tiningnan ko eh. Baka naman kasi pinag-iinitan din nila Claire etong si Eden. Dahil alam naman natin laging barado dito si Claire. Sabi ko nga, hamon ko nga kay Claire. Bakit hindi ka maglagay dyan ng taga-SMNI? Diyan sa mga interview mo. Or isa sa Banateros. Nang makita mo ang klase ng tanungan. Kasi yung problema doon sa iba dyan, sa loob, parang sip-sip din kay Marcos eh. Dapat balanse po tayo. Hindi para siraan si Marcos, pero malaman natin yung katotohanan. Hindi yung gusto nyong itanong, yung parang scripted na mapapaliwanag niya para tamaan at tirahin si Sara. Yung nililid nyo yung question para birahin si Sara. Ganun lumalabas eh. Sa mga naririnig kong tanungan, magaling talaga to si Eden. Magaling po ito. Kaya, ang dami na pong anggulo dito eh. But one thing for sure, duwag sila. Hindi nila kaya ng harapan ang isang reporter. Matapang lang sila pag pagagalawin nila yung mga bata nila. Or, yung hindi nila kaharap, kumbaga keyboard warrior. Pero pag one-on-one, harapan sila,